Nagawa mo na ba to sa sliced bread at saka sa itlog? Kung hindi pa, ayan, try mo na. Kasi napakadali lang gawin ito. Oo. At sigurado kikita ka agad dito at malamang nadumugin ka. Kasi kakaiba siya. Very unique. Okay, dalawang itlog at 1/4 cup ng tubig yung nilagay natin. Tapos haluin. Pagkahalo, itabi natin pansamantala. Next, handa tayo ng sangkalan, tapos 8 piraso ng ating sliced bread. Bawat sliced bread, hatiin natin siya sa 4. Oo, bali ang pinaka-total nito na piraso na magagawa sa recipe na to, 36 pieces. Okay? Habang hinahatiin natin yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Malay mo, ikaw na susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer or silicone utensils. Okay, pagkahiwa natin ng sliced bread, ilagay natin siya sa panibagong lalagyan. Isalansan lang natin ng bongga, tapos lagyan natin siya ng evaporated milk. Sa evaporated milk, depende naman sa'yo kung gaano karami ang ilalagay mo. Pero para sa akin, mas okay kung sakto lang ilagay mo kasi hindi naman siya sobrang maganda yung texture. Para sa akin ha, kapag sobrang dami ng liquid na ilalagay. Okay, itong nilalagay ko na dilaw, yan ay condensed milk. Mas malapot, malapot na gatas. Ganun din, katulad ng sa evaporated milk, sakto lang ilagay mo, wag masyadong madami. Para hindi siya masyadong malanta o masyadong maging malabsa yung texture ng tinapay mo. Okay, pagkatapos natin doon, ayan, hiwain ng cheese. Tapos sabi pa samantala, magsasalang tayo ng pan, maglagay ng butter at mantika. Pagkalagay ng butter at mantika, pwede natin sindahin yung kalan. Oo, tapos, ayan, hintayin malusaw yung butter. Pagka nalusaw butter, pwede mo na agad isalang yung itlog. Huwag mo muna ilalahat kasi hindi naman lahat maluluto agad yung sa frying pan. Tsaka natin ilagay agad yung tinapay na nilagay natin ng evap at tsaka condensed milk. Habang hilaw pa yung itlog, ilagay mo na kasi yun talaga yung pinaka-goal natin dito, kumapit yung itlog sa pinaka-tinapay. Okay, next, lagay natin agad yung cheese sa ibabaw ng tinapay para habang ayan naluluto ng sabay-sabay kumakapit na yung cheese sa pinaka-tinapay. Kasi para pag binaliktad natin yung tinapay hindi hihiwala yung cheese. Bale, ang ginamit ko nga palang cheese dito quick melt. Pero kung gusto mong gamit ng ibang cheese, pwede naman. Okay, tapos naglagay pa ako konting itlog dito. O, konti lang naman, pero optional yan ha. Oo, gusto ko lang. Bali, lista na recipe, yung recipe natin nasa dulo ng video, pwede naman i-forward kung gusto mo nang makita. Ayan, tapos maya't maya, ayan, habang binabaliktad natin, pinatay ko na yung kalan agad-agad. Kasi pagka nasobrahan ng luto dito kasi sa cheese, masusunog agad. Bali, ganyan itsura niya pagka naluto na yung cheese. Lulusawin lang talaga natin agad yung cheese niya, kaya natin binaliktad. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman hihiwala yung cheese sa pinaka-tinapay mo. Feeling ko kung non-stick ang gamit mo. Oo. Pero kung hindi non-stick, malamang baka maiwan sa pinakalutuan simutin mo na lang. Okay, tapos ito, pagkalagay natin sa pinaka-container, bawat container lagyan mo ng 2 cheesy, ayan, cheesy egg bread toast. Okay? Ayan, bali to mas pinabongga ko lang. Gumawa na ako ng sariling version ko ng French toast. Oo, yung French toast kasi madali lang yung recipe, madali lang gawin yun. Ito, ginawa ko lang ng arte. Oo, charot. Mas piniliit ko lang siya ng version pero mas masarap. Oo, mas busog sa itlog at mas busog sa cheese. Yung French toast walang cheese yun. Okay, yung French toast kasi na original may cinnamon yun. Kaikikan ko ano pa. Ito kasi wala na basta busog sa itlog. Okay, ganito yung itsura niya per serving. 2 piraso ang ilalagay. Bali, ilalagay ko na lang yung link sa pinaka top comment sa baba kung saan mabibili yung pinaka lalagyan. Okay, sa yellow basket. Okay, ito na lang takang time. Sige na, goodbye, good luck. Ito na yung costing. Ano pala, recipe? Love you.